Yung mga to nahingi ko sa tita ko. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa mga halaman na to. Itong epicea, ayan, tumutubo na rin yung yung ibang dahon niya. Alam ang tawag dito. Pero ano siya hanging plant din siya. Gumagapang. Black ginger kung tawagin daw. So, nilipat natin sa lumang pasok natin dito sa bahay. Ito na yung lahi nung galing kay Brother Drone. Ito yung isang hen natin, oh. Solid din guys, oh. Benjarong color din. So, yung galing kay Brother Kevin Gutierrez, pina-project natin dito sa ating lavender hen. So, siyempre yung ating benjarong pa rin. Ayan, oh. Ayan. Madungis siya ngayon guys kasi hindi tayo nakakapagpaligo dahil rainy season. What is up guys? This is Kuya Entong and welcome back to Entong's World Channel. Kamusta po ang lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video, ipapakita ko yung updates dun sa ating chicken garden na ating pinaproject. So, nung mga nakaraan, nakita nyo naman na hindi ganun kaganda yung ating chicken garden. Syempre, kulang sa halaman. Yung mga grass natin is unti-unting namamatay. And yung mga ibang tanim natin na kinain ng manok is naputol. So, isa na dyan yung ating Vietnam Rose na gusto nating paramihin, pero as of now, syempre hindi siya ganun kaganda dahil nga rainy season, ayaw niya nang masyadong nababasa or nalulubog sa tubig. So yan, unti-unti nating i-improve dito sa ating farm. Syempre dito tayo ngayon sa ating chicken coop, nasa labas yung ating chicken garden. So shoutout sa inyong lahat, and kung bago ka dito, tara samahan mo ko and let's go! Guys, bago tayo pumunta dun sa ating chicken garden, ipapakita ko yung mga update dito sa ating mga alagang fancy chicken. So, andito tayo sa area kung saan natin nilalagay yung mga bagong pisa. And dito, meron tayong buff hen na ginamit natin as seater para dun sa itlog ng ating white chicken. So, itong mga nandito is pure Thailand, pure white na color. So, yung dalaw dun pure white and yung isa dun is project color yon. Hindi natin sure kung ano yung magiging resulta nun, pero as of now, syempre hindi pa natin mapapakita yung kanyang kulay talaga. Pero yung dalawa doon is sure na color white. So dito naman sa ating Thai cage, ayan. So i-switch natin yung camera para mas makita ninyo. And dyan guys, so nandito tayo sa ating mga almost 2 months na mga pasisiw. Ito yung ating alagang Benjarong color. So yung tatlo dyan is Benjarong color. Ito na yung lahi nung galing kay Brother Drone ng Fits and Paws. So shoutout sa'yo, ito na. Ayan na yung mga fancy chicken natin, tapos mga fantail na lahi. So itong mga anak niya is ayan, hindi pa ganun ka fantail guys. So tinatry pa lang naman nating mag-project ng mga iba't ibang colors. So ito yung mga nauna. And yung isa dyan na kasama niyan ay lavender cross sa white. So hindi ganun kaganda guys kasi nga ito ano lang yan, naisama lang sa nililimliman nung hen. Siguro nahalo yung itlog ng lavender color natin kaya merong lobas na may pagka-lavender. So ayan yung kulay nyo pag malapitan. Ayan. Dito naman sa batch na to, meron tayong dalawang kakarel tapos isang pulet. So yung pulet ay nasa gitna. So ayan, hintayin na lang natin yan na mag-matured para ma-back to father natin. Tapos, ito syempre, ayan, kinukondition natin ito kasi hindi siya nagpapasampa. Ito yung isang hen natin, oh. Solid yan guys, oh. Benjarong color din. So, dito sa ating chicken coop, nag-iipon tayo ng iba't ibang kulay. Pero, syempre, yung mga nakakausap naman natin na breeders, pwede rin naman silang mag-share sa atin kasi nga, mga tropa natin yun. Ayan. Ito yung ating Benjarong color hen. So dalawa lang yung meron dito ngayon plus itong isa. So sana mas gumanda pa ito kapag lumaki na. Ayan. Ito wala pang lahi dito sa atin kasi nga ayun, tumal ngayon. Ayaw niya magpasampa. Condition muna natin, idadayat natin and saka natin siya isasalpak dun sa ating broodcock. Next, yung project color natin before, Birchen,
cross sa Benjarong. So ayan, ganito yung mga resulta nila. Ito guys, ayan matapang oh. Long legs ito, pero tingnan niyo naman oh yung kulay niya. Benjarong na Benjarong. Kasi ang ina-expect natin before na mailalabas na kulay is iba. So ayan, nagmana nga sa nanay na Benjarong. Sayang nga lang naging long leg siya oh. Then next, ayan, ito mas maganda guys kasi short leg na siya. Pero ito, yan na natin, papadala natin yan kay Brother Kevin Gutierrez ng KG Tai Chabo. So ayan oh. Di pa tumubo yung kanyang pinaka, ayan dito sa side tail niya. So kapag nakumpleto yan, mas gaganda na yan guys. Kasi ang plano raw ni Brother Kevin, ipa-project niya dahil nga ito may blood ng silver. So silver birchen yung tatay, tapos yung nanay niya is Benja. Kaya ganito, mas lumamang nga lang yung kulay ng pagka-Benja nito. Pero yung paa, nakuha sa tatay, yellow legs. So ayan guys. Napakaliit niyan. Next natin, ito mga nasa baba, hindi ko napapakita kasi bakante naman ito. And yung ibang mga alaga natin, ayan, yung white. Itong white na to, yung galing kay Brother Kevin Gutierrez, pina-project natin dito sa ating lavender hen. So, yan. Para yung mga magiging anak niya is magkakaroon ng buka yung tail kasi yun lang naman yung main target natin dito. Mapataas natin yung lahi nung pagkatay chabo niya. So ayan, pinarter natin dito. Meron ng mga eggs doon. Siguro yung iba doon sa white, yung iba dito sa lavender hen. Next, ayan, para makapag-proceed na tayo mamaya doon sa ating chicken garden. Ayan, siyempre yung ating Benjarong pa rin. Ayan o. Ayan. Madungis siya ngayon guys kasi hindi tayo nakakapagpaligo dahil rainy season. So ayan, yung ating chicken coop. By the way, meron pa pala dito. Ayan, yan. Yung Cornish natin. So, napakabilog ng katawan. Ayan. Iba dito, hindi ko napakita. Ito yung tatay pala nung ating, ayan o, naglulugon din. So, ayan ang itsura niya. Tatay nung nandito sa kabila kanina, yung Benjarong color. So, ayun, 50% na birchen, silver birchen, and 50% Benjarong. So, ayan, itong dalawang yan. Para alam nyo lang. Next, ayan, may mga nakawala tayo itong mattel. Ito medyo matamlay oh. Yung ating isang Cornish. So, ginagamit pa. Ayan, may white pa tayo doon. Medyo makalat pa guys. Proceed na tayo dito sa ating chicken garden. And papakita ko yung itsura niya ngayon. Kasi nga nung last time medyo makalat. So, tara. Alright guys, so nandito na tayo. Ito na yung update sa ating chicken garden. Ito na yung mga frog grass. So nag topsoil tayo rito. Nagbudbud tayo ng mga tawag dito buhangin na mayroong garden soil para mas tumaas yung part na to kasi nga every time na uulan, na-stuck yung tubig dito. So unti-unti elevate natin yung lupa rito para just in case na umulan ng malakas, yung tubig madediretso dun sa drainage natin na nandun sa sulok. So ito kasi gusto nating mas mapaganda pa yung ating garden para pag may mga bisita tayo, syempre hindi naman nakakahiya na ipasyal sila dito sa ating chicken coop. So chicken garden, chicken coop para magkasunod siya. Okay, punta tayo dito sa mga halaman. Ito mga to nahingi ko sa tita ko. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa mga halaman na to, pero hindi pa natin siya natatransfer. So ito yung kanyang paso, sirana. Ita-transfer natin siya next na uwi natin sa mas malaking paso para mas presentable siya. Next, ayan yung iba pa natin yung mga halaman before. Ito yung mosquito plant, anti-mosquito plant. Tapos ito meron tayong Globe Amaranth. Ayan. Dito yung ating Vietnam Rose. So ano siya, malungkot na. Wala siyang kadahon-dahon. Itong variegated na halaman na to, hindi natin alam yung tawag. So ayan, healthy. Ayan, may Globe Amaranth pa rin. Tapos yung anti-mosquito plant. Next, dito sa mga binigay sa akin. So ito, nagtanim na tayo rito direct sa lupa. Ayan. Tapos may spider plant. Ito hindi ko alam ang tawag. Binigyan tayo ng cuttings. So sana makasurvive.
Check natin next na uwi natin kung mabubuhay ba ito. Ayan, mga laman na binigay sa atin. As of now, hindi ko pa alam yung mga tawag sa kanila. Pero sana maparami natin tong mga to. Dito sa bandang itaas, bumili tayo ng hanging pot. So ayan, may spider plant. Itong ipisia, ayan, tumutubo na rin yung yung ibang dahon niya. So ito yung pinaka mother plant natin before na binili natin. Kaso nga lang nung last summer namatay siya. So ayan, meron siyang mga anak-anak Sana maparami natin ulit. Spider plant. Ito hindi ko alam ang tawag dito. Pero siya hanging plant din siya. Gumagapang. So sana mas mapakapal natin. Kasi itong ganda rin nito nung hiningi ko sa tita Sobrang kapal niya. Tapos yan hanggang dito lumalaylay yung pinaka dahon niya. Okay, dito sa part na to, ito hindi ko rin alam ang tawag, para siyang paru-paro. Ayan. Hindi pa natin naililipat ng paso. So next na uwi natin, lilipat natin sa mas matinong paso. Ipisia. Tapos ito, hindi ko rin alam ang tawag, pero may tinik siya sa gilid. And dito sa bandang dulo, ayan, black ginger kung tawagin daw. So nilipat natin sa lumang paso natin dito sa bahay. Ayan. Kasi yung ginger, 'di ba, maugat din yan sa ilalim. Kaya dito natin siya naisipang ilipat. So ayan, nagtanim din tayo dito ng peanut grass. Ayan. Sa ngayon pangit pa siya, pero after ilang months siguro naman mapapaganda natin tong garden natin. Sa ngayon magpo-focus tayo sa mga sa mga plants. Ayan, itsura niya guys. Pag nandito kayo, ayan. Okay, pagpasok, ganyan ang itsura. Tapos itong part na to, kapag mahaba yung bakasyon natin, tatanggalin natin tong semento rito. And sa side, magtatanim din tayo ng frog grass. And kung makahanap pa tayo ng ibang halaman na pwedeng idagdag, itatanim natin dyan. And dito sa part na to, maglalagay pa tayo dito ng mga hanging plants. So meron pa tayo ditong spider plant, pero kulang pa yan. And yan guys, ayun tsura nyo. Kahit pa paano na-improve na natin tong ating chicken garden. Tapos yung mga papaya natin, ayan lalaki. Yan guys, lalaki. Red lady papaya to. Ito yung galing sa World Trade Center. Ayan. Pero pinagtataka ko bakit hindi pantay-pantay yung kanyang bunga. Merong mahaba, merong maikli. So hanggang itaas. Ang papaya daw kasi hindi niya gusto yung masyadong nabababad sa tubig. Once na nababad na sa tubig yan, mabubulok yung ugat. Kasabay na rin doon yung pinakapuno niya. So ayan, naka-elevate siya. Tinambakan natin ng lupa para just in case na umulan, dadaloy lang yung tubig dito sa bandang ibaba. Hindi siya maistakan ng tubig. Ayan taas. So ayan. And dito pa pala, meron pa tayo ditong orchids. Medyo maliit-liit pa. Basta next na uwi natin, magdadagdag tayo ng mga pwede nating ilagay dito. Ayan, para mas gumanda yung ating chicken garden. Ito yung ating munting libangan. Sa mga halaman kulang pa tayo Pero may mga napapanood na kasi ako sa mga nagpo-post na napaganda ng garden nila. Kaso itong ating garden, naglagay tayo ng grass. Yung sa kanila puro stone lang yan. Tapos sa gilid yung mga plants. Ayan. Ganda At yan lang muna ang ating video for today. Sana nagustuhan ninyo. And sa mga nag-garden dyan, bigyan nyo naman ako ng advice para mas mapaganda pa natin to. So, syempre, yung mga nag-garden naman, yung iba, gumagaya lang din ng design sa ibang mga plantito-plantita para mas mapaganda nila yung kanilang sariling garden. So, tayo naman, nang walang tayo ng idea sa kanila para just in case man na magtanim pa tayo rito sa ating garden, mas lalong gumanda. So, yun lang for today. And shoutout sa ating mga subscribers and sa mga viewers natin. Ingat po kayo lagi. God bless and always take care. Bye-bye.